Amen. So, karon di ay kapit na ko makahilak pero ita mahilak no. Karon di ay kay kanang ang topic nato kay it's all about love. Sa tong topic karon, love. So, asa day gasugod ang gugma? Ala, galik sika sa itong mga midjay. Naa naman diritso. Sa topic na to karon, sa sermon topic. Ahab. Ha? Ahab. So, Ohab na siya guys. Is equal to love. Muna itong topic karon. Karon kay na ako'y pangutana sa inyo ang tanan. Challenge ni siya sa tanan. Nadira wala. Wala nakabutang. So, asa makita ang pinaka unang nga word nga love sa Bible? Isa makatubag. Tagaan ako. Wala eh. Pinakaunang nga love sa Bible. Word nga love sa Bible. Kasi ka familiar na. Pinakaunang nga love sa Bible. Sige, tagaan na tayo mag-search. 1, 2, 3. Ay na lang ninyo search. Kaya ingon gyapon ako, no? So, kasi kapalo, kala lang, familiar lang. Kanang pinakaunang nga love. Giga, unsa man? Naku, wala mo na sa love, Gab. Wala mo na sa Bible, Gab. But, naipunto si Gab. But, ang pinakauna day nga, word nga love, ang word nga love, pinakauna na ito makita sa Genesis 22 verse 2. Lahat lang, ganawa dira, Gab. Relax lang gani. Atong basahan, 1, 2, 3, go. So, whom you love. Dira day pinakauna nakita ang love nga word. So, unsa day pasabot ana? Unsa tong title karon? O have. O have. So, muna siya ang love diara. Nga, sa pinakauna day nga love na makita na to sa Bible, kay naa day siya a lot of meaning. Naa siya daghan kayog connection. Daghan kayog nganong kana man ang pinakauna ni gawas nga love. Yes, kabalot ta. Genesis 1:1. Tong giingon ni Gab, gihimo niya ang creation. Sure ko love din niya. Love din ni Lord ang paghimo sa creation. But ngano man dira nakita ang love. Kasi excited makatuon sa pulong sa Ginoo. Kasi excited matulog. Ala, nya pa. So, trivia. Na ako'y trivia. Unsay tinuod ngalan ni Abraham? Kisay makatubag. Ala, asa kayo sa mga kids eh. Mga king's kids sa una ba? Ang tinuod ngalan ni Abraham sa una kay? Abraham. Unsay nawala? Unsay nadungag? Nako. So, H, di ba? Ang H lang nadungag. Abraham means exalted father. Then, iyang ngalan karon kay? Meaning? Sa dira? Wala dira? Meaning, father of multitude. Father of multitude. Next, unsay tinuod ngalan ni Sarah? Sarah Hieronimo? No, ang pinakasikat sa na lugar sa Iligan? Grabe, nakasikat yun mo. Saray, grabe. Sikata ka sa Saray. Kisa ka Saray? Angelo. So, ang tinuod ng ngalan ni Sarah kay? Saray. So, ayos kini guys kay. Grabe. Ayos kini kay. Kaya ang meaning sa Saray ba? Ayos kay ba? Maritag, makaingon siya ka. Ala, Saray yun ni. Alam ito. Excited naman sa meaning sa Saray? Ang meaning sa Saray kay princess. Wow! Grabe, boy. Saray. Nagaguro princess na to, no? Princess na to, Carl. So, ang meaning sa Saray kay princess. Siguro, daghan kay James na to ba, no? Daghan James na to, Carl. Daghan, no? Ano lang, Saray. Ayos kaya ang meaning sa word na Saray, no? Princess. So, kasi magngalan sa iyong anak og Saray. Wala lang. Wala lang sa Sarah lang tanong. Ang meaning sa Sarah kay noble woman. Ang next na pod kay muna siya atong gistoryaan kay muna ang mga characters sa atong story. Ang next kay si Isaac. Isa ka ba sa meaning sa Isaac?
So, ang meaning ay sa kay laughter. Wow. Ayos kayo, no? Laughter ang meaning sa Isaac. And, kana lang siya, kanang, ayos kayo na, tanan din name, dili siguro tanan, pero sure ko, ang mga name sa Bible, ka na meaning ba? Nakapakunta na ba kang sa meaning sa imong ngalan? Ang meaning sa ngalan, ito kay. Sige, ako sa goro, no? Ang meaning sa ngalan kay, wala ko kabalo, marag ka, kuhan goro, ng crush ni Pastor Daphne ba? Siya may nagngalan sa ko. Crush ni Pastor Daphne. Wala, mo lang to. Ayos kayo, no? Good. Salamat, Pastora. Salamat sa pagngalan sa ko, Crush day ko nimo. So, wala ang meaning sa ngalan. Pero di ari, ayos kayo na sa tong story kay, nasila yung mga meaning ng ngalan mo. And muna tong story karon, this is what we call Ahab, love. Ang meaning ana kay, a human love for another. A human love for another. Unsa to ang love? A human love for another. So, when God said na, for God so loved the world, that He gave His one and only Son. Gabi, mura siya po, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. But ang punto kay, for God so loved the world, sa panahon nag-iingon na ni God the Father, for God so loved the world. Si Jesus na ganyan. Asa ginadapit sa John 3:16, si Jesus nag-iingon, ana siya na, for God so loved the world. That love there is the same as this love. Sa tong love, sa meaning sa love, diari? Human love for another. For God so loved the world. Ano man, na-connected sila. So, we think na, kung love ko ni Lord, lahi ang gugma ni Lord sa ako. Marag kay Lord man siya, di ba? Marag kung love ko ni Lord kay, marag lahi guro ni na love, dili guro ni pang human kay Ginoo man siya. Love ka ni Lord. Marag ang moingon ana sa imo kay, okay. Pagdawat nato gani, okay, love ko ni Lord. But this love is a human kind of love. Now, when God said, for God so loved the world, it's like, naay tao nag-ingon sa imo nga love kasi nimo. Meaning, mabati nimo siya. Meaning, dili siya ang gugma na, maratag Lord siya, tao rata. Iba na tayo nana nga mindset, Lord man ka, tao raman ko. But this love has a lot of meaning nga, kana ganing close kay mo ni Lord, kanang close kay mo sa isa ka tao, human kind of love. So, kinsa na nga mga tao na close kay nimo, nga love kay nimo mama, papa, igsuon, uyab, sinuyab. Kana gali ka nang, kana na feeling ba? Kana ang gugma sa Ginoo. Gusto day si Lord na mabati nimo ang gugma niya. Dili lang kay Lord siya, tao ka. But when God said, for God so loved the world, that's a human kind of love. Meaning, ma-experience siya, mabati siya, kung gusto si Lord na makabalo ka na. Inay mong tapad, God loves you. No? Basic kayo, pero kana galing mabati ni mo gayo ba? Lord, love you nimo. Kasi napakaana na heart karon ba? Lord, love you nimo. Dili mo guro ay nani man ko. But Jesus is God and He is human. Meaning, si Jesus na imong tao gani para moingon sa imo nga love ka ni Lord. Dili siya kana bitong layo kayo din ingon na love kay ka nana ba. But this love is really a human kind of love. Hopefully, balik-balik ko ni mo na sa mong kasing-kasing. This is really the core of being a Christian. Love. Love. Oh, God loves. So, murag, tungod kay ang meaning sa love kay kanang human kind of love. Na rin tayo mga, murag bitaw, mindset nato ba nga, ay, tungod ay kay human kind of love. Meaning, ang gugma rin sa Ginoo, God loves like human di ay. Murag kana na itong conclusion, but no, bali siya. We humans must love like God. Dili day kana bitong tungod kay ang meaning sa love kay a human kind of love. Meaning si Lord di ay dapat mo love like human. Dili day nana, but we must love. We must love like God. Inay mo tapad, you must love like God. No, unsa din na mo love ka like God.
Marami lisod, magay na. Lisod, dili na ako nakaya. For God is love. We love because He first loved us. 1 John 4:19 na siya. And that's our first key point karon na we must love like God. So, itong first key point, we must love like God. Simple ra kayo ang atong istoryaan karon. It's about love. Gugma ra jud siya igsuon kay last pila ka sijam atong topic kay unsa atong topic last pila ka sijam? A leader's heart. But katong tanan mahimong walay pulos kung wala kay gugma. Iba ka nang mubalik jud ta sa basic nato and hopefully diari kay na-amaze lang ko kay sa akong pag-study ani kay wala ko kabalo kanus gigamit ang first na word nga love. Then amaze ko nagigamit di siya sa Genesis about kang Abraham o kang Isaac o kan atong istoryaan karon. In Genesis 22, here we can see the first appearance of the word love, and this is about the love of a father sa iyang anak. A love of a father sa iyang anak. So kato somehow ko kay naa ko kanang impression bitaw inside me nga kaya jud sa tao no. Kaya jud sa tao nga muhigugma pareha sa Ginoo. Kasi nakauna-una anak, kaya ba nimo muhigugma pareha sa Ginoo? Kaya dili. No, pareha sa nahitabo kang Abraham ug Isaac, nabuhat nila ang gibuhat ni God the Father. And sometimes we think nga tungod kay Ginoo siya ra ang makabuhat ana. Yes, indeed, naay mga butang na Ginoo ray makabuhat para sa nang kalibutan. Kaya ba nato nabuhaton? Kaya dili. Wala kaya gyapon, di mo kayo mong kalibutan no. But dili na to na kaya, but naay gusto i-impress si Lord sa to karon na kaya buhaton na gibuhat sa Ginoo. And that is love. That is love. Genesis 22, 1-19, muna atong story karon. Sa ginaag story. No? Muna Abraham, Isaac, Sarah, muna ang mga story nato karon. And sa kadlaw Abraham and Sarah kay tigulang na kayo sila. Kasi makatag-an pila lang edad. Ala, grabe ang mga king's kid, perfect. So 100 na ang edad ni Abraham. Dayon giingnan sila sa Ginoo nga nakay anak, nakay hulaton nga anak, nakay hatag nga anak sa inyo. And tungod kay tigulang na kay sila, nagstorya si Abraham ug ang Ginoo. Niana dayon si Sarah kay nakadungog siya ba? Laro siya sa tent, nakadungog siya. Nikatawa siya, bantog siguro kay ang ngalan ni Isaac kay ang meaning sa Isaac kay laughter. Nikatawa siya na dili mo siguro na may tabo kay tigulang naman ko, gaminopos naman ko. But niana si God kang Abraham na anong wala man nituo? Anong nag-doubt man siya Sarah? Wala ba siya kaila sa kuha na Ginoo ko? Nga dako kay ko nga Dios. So, kato siya, ang nahitabo kay gitagaan sila ganak, and that is Isaac. Ang grabe nilang paghulat anak ng anak. Dugay kayo gihatag sa Ginoo. Then niabot nga na anak. And makita nato na siya sa Genesis. And in Genesis 22 verse 2, ang main verse nato karon, kato na anak nga importante kay sila one and only son gipangayo og balik sa Ginoo. So kinsa man ang amahan nga ihatag ang iyang grabe na gihulat. Ihatag rin balik sa Ginoo. In Genesis 22, gipangayo sa Ginoo si Isaac. Like sunugon si Isaac. I-offer si Isaac. Kinsa may papa mo buhat ana. But Abraham did what God said. Ana si Lord kang Abraham adto sa yuta sa Moriah. Then makita kag bukid diadto nimo i-offer imong anak. Then sayo sa buntag naglakaw sila kauban si Isaac ug ang duha ka servant nila. Dayon it took them 2 days na maglakaw. Dayon on the third day, ayos lang kayo on the third day in verse 4. On the third day, pwede nato ipakita sa media. Verse 4, Genesis 22 verse 4. On the third day, isa'y familiar nga word. On the third day. On the third day, di ba?
Kisa pa yung mga familiar na ng word, on the third day. Kisa yung mga mauna na day. Amen. Tagaan na to, tagaan ka ni Lord of gift. Nabuhi si Jesus. Third day, Jesus has risen. Di ba? And kani siya, ang first nga love, ayos lang kayo no, kay ang first nga love sa Bible, ang word nga love ba? Kay connected bitaw siya connected siya sa John 3:16 ba na God has risen. Nabuhi day ang Jesus on the third day. Kung inaani gyapon ang story sa Isaac ug Abraham. On the third day, Luke 9:22 saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised on the third day." So there is no such coincidence sa pulong sa Ginoo. Muto ba mana? No kanang ang pulong sa Ginoo kay it's always connected to one another. That's why importante kay mo basa tag Bible. Importante kayo na makabalot ta unsa ang pulong sa Ginoo. Everything happens for a reason. Kasi sumpaya na. May mo sumpay jud lagi. So, kana ba? Everything happens for a reason. And makita nato na sa Proverbs 16 verse 4. The Lord had made everything for his own purposes, even the wicked for the day of trouble. Even the wicked. New King James Version, the Lord has made all for himself, even the wicked for the day of doom. Meaning, tanan nga hitabo sa ato ang kinabuhi kay nakita sa Ginoo, naay purpose ang tanan. Even pag ani ni mong sijam, naay purpose ang tanan. And that is the word of God. Kinahanglan na kay gunitan nga pulong sa Ginoo. So, on the third day, balik ta sa story. Nakita ni Abraham ang bukid, naabot na sila. Then giingon sa Ginoo sa yaa na adto mo dito sa taas, then gibilin nila ang duha ka servant, then adto sila sa taas. And niana si Abraham sa iyang duha ka servant no. Niana siya na mubalik rami. But let us always remember nganong niadto sila didto. Nganong niadto sila didto sa bukid? Para i-sacrifice si Isaac. But niana si Abraham na mubalik rami. Kana nga pagtuo gani. Mubalik rami pero naa sila didto para i-sacrifice si Isaac. But ningon siya daan siyang servant mubalik rami. And anong naingon man to ni Abraham? Hebrews 11:1, gusto na ko basahin yung tanan. 1, 2, 3, go. Ning mong giingon to ni Abraham tungod kay na siya pagtuo. Everybody say faith. Na ba kay pagtuo karon? No, na ba kay pagtuo karon nga Lord, nakay giingon sa kuha, antuhan ako na. Nakay promise ako, antuhan ako na. That is why Abraham is called the father of faith. Because he showed us how to follow God even to the death of his only son. Inana ang pagtuo ni Abraham. Inana siya kakaila sa Ginoo. Inana sila ka-close ni Lord. Inana sila kanagaling kaila siya kung anong siya ang Ginoo niya ba. So ano man nabuhat ni Abraham tungod kay naa siya gigunitan nga pulong sa Ginoo. Because God promised na ihatag niya ang anak. Tagaan siya anak ni Lord. Meaning, kailangan dito guys na naigunitan nga pulong sa Ginoo. Ang akong pangutana sa inyo karon, naa ba kay pulong sa Ginoo nang igunitan karon? Like, word of God. Kanagaling, muna ang word ni Lord. Muna akong gunitan. God is love. John 3:16. Kanang, dili man gud siya as youth kay pura gusto kay tag life bitaw masayon ra ang tanan. Life ka sa imong pag-scroll kay maka-learn na din ka 1 minute, kabalo na ko ani. TikTok kabalo na ko ani. Gusto ta dali ang tanan ba? But no, life's not like that. Kailangan ka mugunit sa pulong sa Ginoo. Kailangan ka makabalo sa pulong sa Ginoo. That's why you're here right now. Amen? Wala ka diri para party lingaw kayo. But nakakadyari para makaila sa pulong sa Ginoo. Hopefully, kana ang nasa mo karon. And dulot kay na sa tuwa. Ano jud day nakakadyari? Ano day nakakasasijam? And that is really, Lord, gusto ko makaila sa mo more and more. Aside sa magbanding mi, mag-fellowship mi, malingaw mi,
above all, Lord, I want to know you more. And hopefully, gunitan nato ang pulong sa Ginoo. Nakakay pulong sa Ginoo gunitan. As I do my devotion, Proverbs 17 verse 9, he who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friend. Meaning, kailangan dita musik anak nga gugma. Unsa din na nagugma nagiingon sa Proverbs? Whoever covers a transgression, meaning kinsa tong mo pasaylo seeks love. But kinsa tong magbalik-balik sa matter separates close friend. This love here is the same love gyapon natong isgutan na a human kind of love kana atong kailangan isik na ma-connect nato siya sa Ginoo gali. Dili kay human kind of love mag-chicks ko, mag-ani ko, but kana galing tinuod nga gugma ba? You need to seek that love. Naabaka na karon. Naabaka na nga gugma karon. Nang kabalo jud ka na paghawa nimo diari, kabalo ka na, naaka na nga gugma. Nakay baruganan na I am loved by God. Dili lang kay inana akong ginabuhi. Wala ko labot sa gugma sa Ginoo. But seek love. Seek that kind of love. Dili lang kay God siya, layo kay siya. Kana ang pinakapunto nato karon, we must love like God. Kana jud balik-balikag butang sa muna una na we must love like God. Balik-balik jud nato na ibutang we must love like God. We must love like God. Forgive like God. Isod kayo but forgive like God. We must love like God. Unsa day mo igugma si Lord? That's a human kind of love. Meaning mabati nimo siya. Mabati nimo siya nagugma. So, naagigunitan si Abraham nga pulong sa Dios. Unsa imong gigunitan karon? The word of the Lord is our weapon. So, paguman ingon ni Abraham nato sa ilang duwa kay nisaka na din sila sa bukid. Dayon kato didto gi-offer na niya si Isaac. Giandam na niya ang mga woods, giandam na niya ang iyang knife and kana galing willing jud si Abraham mo patay kang Isaac ba. Kana na scenario gani. Yan ang gigunitan ang knife. Then na si Isaac sa altar, i-offer na siya, giita na siya. And ang heart ni Abraham kay patyo na ako ang anak. Ug saya ang pagsaka sa kutsilyo gi-intervene din sa anghel. But sure ko na buhaton to ni Abraham. Wala siya gitawag og father of faith kung wala to niya gibuhat. Kung wala siya heart jud na tinud-on og patay ang anak. And love kay to niya ang anak. But still mas love niya si Lord. Na buhaton ako ni kigisugo ko sa Ginoo. Ang sa pagsaka niya sa kutsilyo, dipugnan siya sa Ginoo. In verse 10, and Abraham stretched out his hand and took the knife to slay on his son. 22 to 11 to 13, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. And he said, Do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. Ang pinakapunto anong gibuhat to sa Ginoo kay gitest niya si Abraham. Maybe kita na karon na na-test si Lord sa tuwa ba. All we need to do is to hold on to that word of God. Unsa day ang pulong na gigunitan sa Ginoo karon. Na gitest siya ni Lord but nakapasar siya sa test na gibuhat sa Ginoo siya. Still gi-honor niya ang Ginoo above all. So, giuna ni Abraham ang Ginoo labaw sa tanan ug ang tanang butang gitugyan niya balik sa kaniya. Familiar, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horn. So Abraham went and looked the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. So ang lesson nato karon learn nato karon kay number 1 key point, we must love like God. Kana ra jud ang punto na above all, that love is like a human kind of love na nabati ba nimo ang gugma sa Ginoo karon? A human kind of love, ma-experience nimo, like mahag nimo, masturya nimo, maghatag kag time kung love nimo, that kind of love ang ipangita sa Ginoo sa tuwa. Seek that love, seek that kind of love na a human kind of love imong paglantaw sa Ginoo. Dili lang kay imo ang tapad ra imong gugmaon karon, but above all ana ang Ginoo gani. Isik nimo ang love ni Lord.
and seek God. And lastly, Deuteronomy 5 verse 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. This love means intimacy. Kanina dahil ang gugma nga, kita na pud ang mubalik sa Ginoo. Love God with everything you have. And that is intimacy. So dili lang kay Lord love di ka, pulong ratanan gani. Pulong ratanan Lord love di ka, but dili ka manig sijam, dili ka mo appeal prayer meeting, dili ka mag-pray mismo. And that is not the kind of love na gipangayo sa Ginoo sa tuwa. Love God with all your heart, mind, and soul. Meaning, ipakita nato ang gugma sa Ginoo. Pinaagi sa tong action. Pinaagi sa tong action. And that is our second key point. Lastly, we love to be intimate. Sa tong second point, intimate. And as a conclusion right now, kana lang ang duha ka punto jud about Abraham and Isaac, ang story niya, about that word love, asa siya gasugod. We love like God, and we love to be intimate. Dili lang kay kanang apil-apil lang, but nakay commitment gani. When you say intimate, nakay commitment na Lord, ikaw ako unahon above all. Ikaw ang Ginoo nga naa sa kuha. And that is love, guys. Kana lang jud ang atong ibutang sa atong una-una na kung kabalo ka nga gigugma ka sa Ginoo, kailangan po ka mobalik o gugma sa iya. And as a conclusion, love is not love when we don't act on it. We love like God and we love intimately. So let us all stand up as we pray. Kato siya na topic is really simple. It's just about love. Kung naman kay ma-remember karon, gugma ra gyud ang magpabilin sa tanan. Na makabalo ka na gigugma ka, makabalo ka na naa si Lord sa imuha, balag siya mong giagian, love kay ka ni Lord. And kailangan nato na iuli nga gugma sa Ginoo. Kailangan nato siya ipakita, dili lang iuli, but ipakita nga gugma ba. Act on it. When you say you love God, act on it. Pray, Devo, church, sijam, kung sa imong ways na mapakita ang gugma sa Ginoo. Dili lang kay puro ta storya gani. Have a commitment.